Magandang umaga po sa inyong lahat, minamahal. Sa lahat po ng mga kapatiran na narito, ang matapat na naglilingkod sa Panginoon. Sa lahat po ng mga bisita, kasama po natin ang ating beloved Mr. Rizel. Amen. Palakpakan po natin ang pinasan po sa kapatid. Amen. At ang ating beloved Brother Maximo. Ayun. Palakpakan po tayo mga mahal ang ating mahal na Panginoon dahil po kapatid, ang gawain ito ng Amazing Grace of Jesus Christ Community Church, ito po ay gawain ng Panginoon na kanya po itong nilanisan. Kaya kasabi po natin itong nilanisan dahil ito ang ating pananampalataya kapatid, na ang mga Kristiyano po na narito ang minamahal, na nauna po sa inyo, kami po ay nakakilala sa ating Diyos na buhay. Ang sabi nga po naman natin napag-aralan, maliban kapatid, na magkaroon tayo ng Santong Espiritu ng Panginoon, hindi po natin maintindihan kung ano ang ating paniniwala sa Diyos. Tinanong ng ating Panginoon, kapatid, ang kanyang mga apostol, sabi niya, kayo, anong sinabi niyo sa kanila? Yung napag-aralan po natin. Ngayon na mahal ng sabi, si Pedro, sabi niya, na ibinalita namin at sinabi namin sa kanila na ikaw ang Kristo, na ikaw ang anak ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Mapalad ka, dahil hindi nagsalita sa iyo ang laban at dugo, bagkus ang nagsalita sa iyo ay ang Espiritu Santo na nasa iyo. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat po na narito, mga bisita, mga baguhan, mga kapatiran, mga kapatihan, sa ating po mga viewers, sa ating po live webcast, at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoon Yesus, sa Kanya lamang po ang kapurihan. Amen. Ano sabi ko mga lamang, bago tayo dumako sa ating pong topic, anong sabi po ng Romans chapter 8, verse 9? Ito mga lamang, tingnan po nito. Romans chapter 8, verse 9. Ito po'y idaragdag ko lamang sa pinag-aralan po natin kanina. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. So, ibig sabihin mo naman, napakalaga kapatid, na ang Espiritu Santo ay nagpapahingalay sa puso po natin. Amen. Amen. Dahil kapag ikaw ay mayroong Santong Espiritu ng ating Panginoon, hindi na ikaw, kapatid, ang nabubuhay sa sarili mo. At hindi na, at wala ka na sa laman. Ibig sabihin, wala ka na sa iyong carnal na pamumuhay, wala ka na roon, kapatid. Kasi mga minamahal, kapag ikaw ay nakipag-isa na sa ating Panginoon Yesu Kristo, ikaw na po ay magiging bagong nilalang. Amen? A brand new man, a born-again Christian na binago ng ating Panginoon. Remember, kapatid, a man without the Spirit of Christ, he's none of his, hindi sa Kanya. Amen? So, importante kapatid, palagi po tayong manalangin sa Diyos pag minamahal, makikita mo po kung meron ka ng Espiritu Santo sa buhay mo, pag minamahal, hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo. Ikaw ay magbabagong tunay, kapatid. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dahil kung naman, kapag wala ka pang Espiritu ni Kristo, hindi ka natatakot gumawa ng kasalanan. But the moment na meron kang Santong Espiritu, kapatid, takot ka na sa kasalanan. Amen po ba? Ibig sabihin mo na, mahal, ang Espiritu Santo ang siyang nagpapahingalay at kumikilos sa buhay po natin. Praise God. Palakpakan po natin. Pamagay mo na, mahal, pag-meeting po tayo. Pag-meeting po ang Adults Choir, pag-meeting ang Amazing Grace, choir, kapatid, mga minamahal, may meeting po tayo, mga 10 minutes meeting or 5 minutes meeting. Mga minamahal, praise God. Kasi po, mga minamahal, ako po ang pastor. Amen po ba? Amen.
Kung kinikilala po ninyo akong pastor, kapatid, lahat po ng naisulat po nito, yun po ang sundin po ninyo. Amen po ba? Amen. 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 Mga minamahal, kapag sinabing choir, is a group of people, singers. Amen po ba? Hindi po iisa lang. Amen po ba? Kung ayaw kapatid kumanta, bayan yung ayaw kumanta kasi baka meron po hindi sa naintindihan. Pero huwag mong idamay kapatid ang choir. Amen po ba? Palakpakan po natin ang mga minamahal. Obedience is better than sacrifice. Remember that. Mas mainam daw po kapatid ang pagsunod kaysa hain. Amen? Praise God. Mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito kapatid ay patungkol po sa buhay po natin. May mga panahon sa buhay natin na parang ang tagal ng sagot ng Diyos. Maraming magkatanong po kayo. Maraming, tayo lahat. Bakit matagal? Ang aking dinadala ay wala pang katuparan at wala pang kasagutan sa mga sandali ito. Di ba? Minsan dumarating po sa atin yan. Panalangin na hindi natutupad. Pangako na tila naantala. Minsan mga minamahal, ewan ko kung na-experience na po ito o na-encounter na po ninyo. Ang tagal ko lang nalagi sa Panginoon, parang walang kasagutan. Ang tagal ko lang dinadalangin na ako ay pagpalain sa bagay na ito. Pero parang walang kasagutan. Alam po ninyo mga minamahal kapatid, tandaan po ninyo ito. Mga minamahal, Jesus never fails in His promise. Amen. Kailanman mga minamahal, hindi po kapatid nabibigo o bibibigo ang ating Panginoon sa kanya pong mga pangako. Kapag sinabi ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal, at siya po ay nangako, it will come to pass. Amen. Ito ay matutupad whether we like it or not. Ano po kapatid ang sabi po ng Joshua chapter 21 verse 45, mga minamahal? Ang sabi po dito kapatid, Joshua 21 verse 45, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. So, ibig sabihin mga minamahal, lahat daw po ng pinangako ng ating Panginoong Diyos sa bansang Israel na tayo po ngayon ay mga modern Israelites. Tayo po yung mga Kristiyano na moderno kapatid, mga minamahal, na walang pagkakaiba sa mga ipinangako ng Diyos sa mga Israelita, sa kanyang bayan ng Israel, mga minamahal, nang sabi po ni Joshua, wala akong alam na mga buting bagay na pinangako ng Diyos na hindi niya ginawa at hindi niya tinupad. So, ibig sabihin mo na kapag nangako, Panginoon, na pagpapalain tayo ng Diyos. Amen. Amen. Pero ito po, mayroong proseso ito. Mayroong itong mahabang proseso, mga minamahal. At remember kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang po ito nakatuon sa mga material na mga blessing. Amen po ba? Amen. Ang importante mga minamahal na blessing na pwede kong sabihin ko sa inyo, ito ay ang blessing o pagpapalang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Kasi mga minamahal, ang sabi nga po ng Book of Mark, what shall it profit a man if he gain the whole world but suffer the loss of his own soul? Ano raw po kapatid, ang paginabang ng isang tao, makantang ng po niya ang buong kayamanan ng buong sanglibutan, pagkatapos ay ang kanyang kaluluwa ay mapupunta lamang po doon sa kapamakan, ano ang kanyang paginabang? Wala po kapatid. Amen. Amen. So mga minamahal, alam po ninyo kapatid, ang
sabi nga po, pinapangarap palagi ng ating beloved brother Elion that there are two kinds of grace or blessing, kapatid. Mas malalim, kapatid, sabihin natin yung grace, kapatid. Yung biyaya ng Panginoon. Ito, number one, kapatid, ito ang tinatawag na common grace. Yung common grace, kapag sinabing common grace, mga minamahal, ito ay biyaya ng Diyos para sa lahat po ng mga tao. Amen? Amen. Anong religion ka man, anong nation ka man, anong pagkatao mo man, kapatid, unbeliever ka man, Kristiyano ka man o hindi, silang lahat ay tumatanggap ng tinatawag na common grace. Amen po ba? Amen. Kung kumakain ng mga unbeliever, kumakain tayo. Kung kumakain tayo ng mga believers o mananampalataya ng Panginoon, kumakain din po ang mga unbelievers. Amen. Amen. Kung uulan, kapatid, sa isang dako, mga minamahal, hindi lamang po tatanggap ng ulan yung mga believers, bagkus ang mga unbelievers din o hindi mananampalataya o hindi Kristiyano ay tumatanggap din po ng ulan. Amen po ba? And that is common grace. Minsan mga minamahal, magsisilos pa tayo. Hindi ba, Panginoon, akala ko ba anak mo ko? Akala ko ba, Panginoon, kapag ikaw ay aking tinanggap, pagpalain mo ko dahil ikaw ang aking ama, ikaw ang may-ari ng lahat ng narito sa mundong ito na iyong nilikha. Hindi ba, kung anak mo ko, kung ikaw ang hari, hindi ba ako ay prinsipe? Kung ikaw ang hari, hindi ba ako ay isang prinsesa? Hindi ba ganun po, kamutaon lahat? Pero minsan, magsisilos ka. Bakit yung taong yun? Hindi naman mananampalataya, Panginoon, pero pinagpapala mo. Hindi ba? Minsan magtatanong po tayo. But remember, mga minamahal, hindi lamang po yun, kapatid, ang pagpapala. Pero ang aking pwedeng sabihin po sa inyo, kailanman hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sino po ba ito ang pinabayaan ng Diyos? Magsabi ng amen. Wala. Of course, hindi pa nagpabaya ang ating Panginoon dahil ang kanyang pangako, mga minamahal, hindi pababayaan ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. And that is the promise of our Lord Jesus Christ. Amen. Pero tayo po, kapatid, tayo po ay tumanggap na po ng common grace at ngayon, tayo pa rin po ay tumanggap din po ng tinatawag na special grace. Sandali, bakit naman? Ano ba yung special grace? Ito po ang special grace, mga minamahal. This is the salvation grace, kapatid. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi lahat ng tao, mga minamahal, hallelujah, ay nabuksan ang kanilang mga pag-unawa upang maunawaan nila ang mga salita ng ating Panginoon. Kayo lamang po, kapatid. Meron po, mga minamahal, hallelujah, pagkakaiba ng malaki sa mga unbelievers at tayo ng mga believers. Tayo po ng mga believers, kapatid, hallelujah, wala man po tayong pinag-aralan. Amen? Yeah. Hindi mataas ang ating pinag-aralan. Pero mga minamahal sa tao, sa limutan ito, napakataas na kanilang pinag-aralan. Mga abogado, mga teachers, sabihin na natin, mga minamahal, magagaling, kapatid. Mga doktor, magagaling sila. Pero kapatid, ang tanong, nakilala ba nila kung papaano asambahin ang ating Panginoon? Hindi, kapatid. Amen po ba? Dahil mga minamahal, kung kanilang babasahin ang mga salita ng Diyos, kung iyong babasahin, lahat po, kapatid, ng mga opposite ng mga salita ng Diyos, yun ang mga ginagawa po nila. Hanggang ngayon, hindi pa sumilay ang kaliwanagan sa isip po ng mga matatalinong tao ito, kapatid. Hanggang ngayon, mga minamahal, nandun pa rin po sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na ginawa ng mga tao.
na ito ay puno ng santol, pinutol, inukit, mga minamahal, nilagyan ng mata, nilagyan ng tenga, nilagyan ng bibig, mga minamahal, nilagyan ng ilong, pagkatapos dinarinisan, pagkatapos dinala doon po sa kanilang simbahan, pinabless, pagkatapos nilagay sa kanilang altar, sa kanilang sulok ng bahay po nila, dilalagyan nila ng bulaklak. Ito, kapatid. And that is abominable unto the Lord. Ito na po ay karumanduman sa harapan ng ating Panginoon. The question is, matalino sila. Ang mga tao'y matatalino, may panag-aralang mataas. Bakit hindi na naintindihan, kapatid, ang salita ng Diyos? Ibig sabihin, mga minamahal, hindi sila tumanggap ng special grace. Amen? Pero tayo, mga minamahal, wala man tayong pinag-aralan, mababa lamang ang ating pinag-aralan, mga minamahal, pero salamat sa ating Panginoon, tayo tumanggap ng common grace at the same time, tumanggap ng special grace dahil sumilay ang kaliwanagan ni Kristo sa buhay ng bawat isa na narito. Amen! At yan, kapatid, ay gawa ng Santong Espiritu ng ating Panginoon. Pagpapahan po natin ang gawa ng Diyos sa buhay po natin, kapatid. Sabi kapatid ng ating napag-aralan kanya, mahal na Panginoon, ako'y naniniwala na ikaw ang anak ng Diyos. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Peter, hindi ikaw, hindi ang laman at dugo ang nagsalita. Bagkus ang nagsalita ay ang Santong Espiritu na nasa iyo. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya po mga minamahal, huwag kang malungkot sa buhay mo. Amen po ba? Kung ngayon mga minamahal, napakahirap ng buhay, kapatid, hallelujah, alos manglimos ka, humingi ka ng limos kung makakain, kagaya kapatid ng naikwento ng ating beloved brother Alvin, mga minamahal, yung itlog na nandun sa kapugat ng kanyang hinaying manok, mga minamahal, nung pagbalik niya, hallelujah, tingnan niya, wala na po yung itlog. Ang sabi po niya, mga minamahal, baka meron tao na naggugutom na mga minamahal na mas kailangan pa nila. Ibig sabihin, kapatid, sino nagsalita nun? Hindi si Brother Alvin. Ang nagsalita nun, ang Espiritu Santo na nasa kanya, kaya naging malawak ang kanyang pagkakalawa. Amen? Everybody say praise the Lord. At sinasabi po muna that Jesus never fails in His promise. In His promises, mga minamahal. At po sabi po kapatid, hallelujah, dito po sa Hebrews chapter 6 verse 15, mga minamahal, ito ay isang perfect example, mga minamahal, na nangyari kay amang Abraham. Si Abraham, kapatid, hallelujah, ang asawa po niya ay si Sarah. Pero wala po silang anak. Matagal na panahon. Nagsalita ang anghel ng Panginoon sa kanila. Ang sabi niya, Abraham, Sarah, ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng lahi na napakadami. Tumingala ka sa langit, bilangin mo ang mga bituin sa langit, yun ang magiging bilang ng iyong mga anak. Para bagang buhanin sa dalampasigan, yun magiging kakapal ng iyong pamilya. Tumatawa lang po sila. Bakit? Nung nangako ang ating Panginoon, mga minamahal, matanda na po sila. Si Sarah ay nag-menopause na po. Parang talong na lang, kapatid, may kulubuta ang balat. Maraming naglalakad na lang, may scoliosis na, kapatid. Ito si Sarah. Pagkatapos, sinabi ng ating Panginoon na magiging malaki ang kanilang lahi. Alam ba ninyo, kapatid, nung nagkaroon po sila ng anak, ang anak po nila ay si Isaac. 100 years old, itong si Abraham. Si Sarah, more than 90 years old. At nangako ang Panginoon mong minamahal, pero ang nangyari, kapatid, 15 years, walang nangyari. Walang nangyari. Doon sa pangako ng Panginoon na magkakaroon sila ng anak, 15 years,
nangyari, kapatid. Pagkatapos ng 15 years, nagkipagkita na naman mga minamalang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya, ipinapangako at ang sabi ng ating Panginoon na ang iyong lahi ay magiging katulad ng buhangin sa dalampasigan. Ikaw ay magkakaroon ng anak. Tumatawa itong si Sarah, kapatid, dahil ayaw lang maniwala. At nagkaroon ng anak. After 10 years. Another 10 years. Ibig sabihin, 25 years in the making, kapatid. Nung nangako ang ating Panginoon na magkakaroon sila ng anak, kapatid, hindi naman nangyari doon sa taong yun. Bagkus, kapatid, 25 years in the making. Doon lang po sila nagkaroon ng anak. Kaya yung mga walang anak ako dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Eh si Sarah nga mga minamahal, 90 years old na, nag-anak pa eh. Amen? Amen. Bakit may imposible ba sa Panginoon? May imposible ba sa Diyos? Amen? Amen. Basta't kalooban ng Panginoon, walang imposible sa ating Panginoon. Kung sa tao ay imposible ang lahat ng bagay, pero sa Diyos, walang imposible sa ating Panginoon. Ako sa kapatid ng Hebrews, hallelujah, chapter 6, verse 15. Nung una mahal, ang sabi po dito, kaya si Abraham na makapaghintay na may pagtitiis. Sabi kapatid, kapag nangako ang Diyos, anong pangako ng Diyos? Hindi naman sasabihin sa iyo na, Max, Casey, nangangako sa iyo. No. Mga minamahal, merong pong Word of God, merong Biblia, merong salita ng Diyos. Basahin mo ang Biblia. Amen. Amen. The moment na binabasa mo ang Biblia, doon kapatid, kausap mo na ang ating Panginoon. Amen. At ang palagi mo yung kinakanta, kapatid, mga choir, every chapter, every verse, every line. Ang sabi, ang kanyang promise ay sa akin. Ano ba yan? Tama ba yan? Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. Ibig sabihin mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan, mababasa mo ang mga promises ng ating Panginoon and magtiis ka. Amen? Magtiis ka. Meron pag-ako ng ang ating Panginoon na pagpapalain po tayo, kapatid. Kahit sabihin mo, pagkupalang material o spiritual o material yan, kapatid. O physical blessing pa yan, kapatid. I-claim mo at magtiis ka. Amen po ba? Dahil siya, mga Abraham, sabi niya, siya'y nakapaghintay na may pagtitiis. Nagtiis po siya. Bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? At tumanggap siya ng pangako ng Diyos. Amen? Jesus never fails in His promises. Kapag sinabi niya, kapatid, mangyayari, it will come to pass. Mga minamahal, just wait and see. And, mga minamahal, stay your faith in the Lord. Jesus Christ. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. May pangako ang Diyos na ito'y imposible ang sitwasyon, kapatid. Imposible. Pero, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Ang paghihintay ay pagsubok ng pananampalataya. Ang paghihintay ay pagsubok ng pananampalataya. So, ibig sabihin, kapatid, hallelujah, kapag ikaw ay naghihintay sa mga pangako ng Diyos na gagawin ng Diyos sa buhay mo, that is faith. Amen? Amen. At kinakailangan magkaroon ka ng faith. Kasi kung wala kang faith, ano bang ibig sabihin ng faith? Itataglan po natin ito. Hebrews chapter 11, verse 1. Ang sabi po dito, kapatid, ngayon ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo nakikita. Hindi po ba? Amen. Nakikita ba natin ang Diyos? Nakikita ba natin ang Diyos? Amen. Hindi po tayo sa Espiritu, pero
ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Amen. Ikaw ay naniniwala na mayroong Diyos. And that is faith. At magminamahal yung isang bagay ang sabi po niya na hindi mo naman nakikita, pero ikaw ay sumasampalataya na ito'y mangyayari sa iyo, and that is faith. Amen. Kung ano mo minamahal, ang iyong pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Amen. So naman, importante kapatid, na ang ating pananampalataya ay sa Diyos at mag-focus tayo sa Kanya. Amen po ba? Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Alam mo minamahal, ang paghihintay ay pagsubok ng pananampalataya. Romans chapter 4, verse 20 up to 21. Ito po mga minamahal, ay kay Abraham nga ito. Ang sabi, gayon man, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa magitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niniwalhati niya ang Diyos at lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Amen. Amen. Everybody praise the Lord. Kaya wala, don't lose hope, kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. Amen. Si Abraham, kapatid, hallelujah, is siya ay nanampalataya, siya ay naniwala, kapatid, na alam na niya na parang wala nang mangyayari. Pero still, nanampalataya pa rin siya. Hoping when there is no hope. Siya'y sumasampalataya, siya'y nagkakaroon ng pag-asa na wala namang pag-asa kung titingnan mo. Magkakaroon pa ng pag-asa, kapatid, na si Sarah ay manganganak pa. 90 years old, unang anak, kapatid. Amen. Amen. Ilan taon ka na, Sister Carmel? Ilan taon ka na ngayon, Sister Carmel? 72. Ibig sabihin, kapatid, kung medyo matanda na yung isura ni Sister Carmel, pero nung kabataan ni Sister Carmel, para si Lucita Soriano. Amen. Amen. Pero kung naman, marami si Sarah, ganun na lang ang paglakad ni Sarah. Pero mga minamahal, ang sabi ng Biblia that Abraham trusted God. Knowing, mga minamahal, that wala nang pag-asa, pero iniisip pa niya na may pag-asa dahil walang imposible sa Diyos. Amen. Sasabihin mo ba na wala nang pag-asa ko pa ni Sister Nelly? Meron. Basta may pananampalataya sa Diyos. Amen ba? Ano po yun, marami po akong kakilala. Nag-dialysis pero tigo ko na. Ilang hindi na kayanan. Pero kahit nung nagda-dialysis siya, buhay na buhay pa rin. Bakit? Yun ay biyaya ng Diyos. Still ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Amen po ba? Hindi po natin hawak ang kagalingan. Ang kagalingan ay galing lamang sa Diyos. Amen. Pero manampalataya ka, kapatid. Magpatuloy kang sumampalataya sa ating Panginoon. And Jesus never fails in His promises. Amen? Everybody say, praise the Lord. At ang realidad, mga minamahal, minsan, mga minamahal, nagiging impatient po tayo. Nagiging parang nawawala yung pasensya po natin, kapatid. Amen? Parang bagang hindi tayo, ayaw na natin maghintay. Gusto natin yung instant blessing. Lord, nakala ko ba kapag ako'y naglingkod sa iyo, Panginoon, pagpapalay mo ko, yayaman na ako. Kasi may mga nangangaral na gano'n, kapatid, paglingkuran mo ang Diyos at yayaman ka. Magbigay ka at yayaman ka. Mga minamahal. Alam po ninyo, walang masama sa kayamanan. Amen po ba? Walang masama sa pera, walang masama sa kayamanan. Gusto ko lang pong iklaro po sa inyo ito, kapatid. Kahit na mga minamahal, hindi po tayo magaya ng mga nangangaral na sasabihin na magbigay ka at babalik sa iyo ng maraming beses, yayaman ka, pagpapalay ka ng Diyos. Mga minamahal, remember, walang masama, kapatid, na tayo po ay pagpapalay ng Diyos dahil yan pangako ng Diyos. Pagpapalay tayo dahil sabi ng Biblia, kapatid, hallelujah,
Satan comes to steal, to kill, and to destroy, but our Lord Jesus Christ comes to give us life abundantly. Yung isang masaganang buhay. Pero kapatid, that pertains to material blessing, kapatid. Amen. Amen. Yung pagpapalang espiritual. And that's the most important. Amen. Amen. Dahil kung naman yung mga apostol, hindi naman po tumanggap, kapatid, ng pagpapala. Sino sa inyo rito, kapatid? Sino? Ang nabasa niyo sa Biblia, yung mga apostol, maging si Pablo, kapatid. Yumaman ba sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos? Hindi po sila yumaman. Because they were persecuted, kapatid. Sila lahat ay inusig, pinatay, kapatid, sinunog ng buhay, ipinako sa krus na nakatiwarik. Ito si Peter, si Pablo, ang naman, pinugutan ng ulo, ang naman, si John, ibinabad sa kumukulong mantika o kumukulong langis, doon po sa isang kawa, himala na nabuhay lang po siya. Mga minamang mapahalan po tayo kasi hindi natin dinaranas yun. Amen po ba? Amen. Pero sa ibang lugar, kapatid, yung mga Kristiyano sa ibang lugar, kapag sila'y naglilingkod sa Diyos, sila'y patago dahil hindi po malaya ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil kung talagang mga minamal, makikita ka ng mga nandun dahil sa kanilang reliyon, pwede kang parusahan, pwede kang ikulong, o pwede kang patayin. May mga ganong kautusan sa mga ibang bansa. Pero salamat sa Diyos dito sa bansang Pilipinas, malaya po tayo. Amen po ba? So habang malaya pa tayo, habang may kalayaan pa tayo, kapatid, samantalahin natin ang pagkakataon na tayo'y sasamba ng tama sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil mga minamahal, ang sabi ng Biblia, darating ang araw, kapatid, ang mga tao ay mauhaw sa mga salita ng Diyos, pero wala nang mga ngaral. Wala nang mga ngaral. Darating ang araw. Gusto mo pang datnan ng bagay na yun, kapatid? Huwag na, mga minamahal. Amen? Dapat hanggang may pagkakataon, paglingkuran mo, give your heart wholeheartedly sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Hindi po yung half-hearted. Ang kalahati, kapatid, nasa sanlibutan. Yung kalahati, nasa Panginoon. Hindi po yun. Ang sabi ng Biblia, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang Diyos ay tapat sa kanyang takdang panahon. Ang minamahal, ang Diyos ay tapat sa kanyang takdang panahon. Genesis 21 verse 1 and 2 po, minamahal. Ano kung sabi po dito, kapatid? Dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinabi niya at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang pangako. Si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa takdang panahon, sinabi ng Diyos sa kanya. Ang Diyos ay meron pong perfect timing. Amen. Bakit? Tingnan po namin. Patotoo po ito. Si Brother RG, kapatid, kaya nilista ko siya sa patotoo para marinig po kanyang patotoo. Hindi ko na babanggitin yung hospital. Na-confine po siya ilang araw, kapatid. Ang sabi sa kanyang patotoo, hindi na niya alam kung makikita pa tayo dahil ramdam na po niya na mamamatay po siya. It so happened, inimbita ko si Brother Elion. Sabi ko, puntahan na natin si Brother RG para ipanalangin natin. Pagkatapos, nagkumustahan kami. Pero kahit na nandun siya sa hospital, hindi pa rin nawawala yung kanyang karamdaman. Binibigyan siya ng gamot, hindi gumagay. Ang sabi ko, at alam mo naman, wala silang kapera-pera, kapatid. Ang iyong kabaglingkod, nung naman ay nagpahiram po sa kanila para makalabas po siya. Ano ang timing doon? Ang timing ko doon, kapatid, nung pinuntahan po namin, ang sabi ko, lumipat ka na. Lalaki ang gastos mo rito,
Pero it seems na hindi ka naman gumagaling. Pagkalabas nila sa hospital, ginamit si Sister Tess, at sino ba yung kasama nito? Dinala si Brother Aji sa JBL. Pagdating po doon, anong sabi ng doktor? Ang timbahan ng kapatid, inasikaso siya. Bakit? Hindi nila alam. Matagal na pala. Iwan ko ilang araw nang pumutok, kapatid. Ang appendicitis po niya. Alam po niyo, kapatid, kapag pumutok na ang appendicitis, within 24 hours, kinakailangan itong malinis at or else mamamatay ka na. Pero mga minamahal, sa biyaya ng Diyos, mga minamahal, God, mga minamahal, ay nasa perfect timing, mga minamahal. Amen. Amen. Ginamit po ang inyong abang lingkod upang madala na po doon, kapatid, ang ating kapatid na ito. Ang sabi nila, bakit hindi nila alam ito? Pumutok na ang iyong appendicitis. At ilang araw na, dapat patay ka na. Pero, buhay na buhay ka pa rin. Mga minamahal, yun ang aking sinasabi. Ang ating Panginoon, meron siyang perfect timing sa lahat. Amen? Amen? Kung ngayon, mga minamahal, hallelujah, nayaya mo ka na, hallelujah, ikaw, kapatid, ay nainip na. Bakit? Lord, hindi ba ibinibigay sa akin ang aking hinihingi, ang aking dinadalangin sa iyo, Panginoon? Bakit hanggang ngayon hindi ko pa natatanggap, Panginoon? Marahil yan po ang iyong mga questions sa ating pinakamamahal na Panginoon. But mga minamahal, remember, kapatid, si Abraham, siya'y naghintay ng mahabang panahon doon sa pangako ng Panginoon na meron siyang pagtitiis. Tinitiis niya dahil alam niya that the promise of our Lord, it will surely come to pass. Amen? Ito'y mangyayari, kapatid. Dahil kapag ang Diyos, siya ang nangako, ito'y hindi napapako. Hindi kagaya ng mga tao. Tayo mga tao, kung tayo nangako, minsan ito ay nawawala ng saysay. Ito'y napapako. But remember, kapag nangako ang Diyos, gagawin niya yung kanyang pangako. Ano kanyang pangako, kapatid? Darating ang araw, tayo ay kukunin ng ating Panginoon. I-glorify tayo ng ating Panginoon. Asahan mo yan. Mangyayari yan. Pagtunog ng pakaka ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat, bagamat duman na tayo sa libingan, tayo ay babagong muli sa ating mga libingan upang, hallelujah, salubungin ang ating Panginoon Jesucristo sa hangin, magkaroon ng tinatawag na meeting in the air. Mga minamahal, yan ang pangako ng Diyos. At whether we like it or not, mangyayari yan. Dahil yan ang pangako ng ating Panginoon Jesucristo. And Jesus never fails in His promises. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit nahatay pa sa tayo ng minamahal, umawit po tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ating pumawitin mga minamahal ang bukang liwayway. Praise the Lord, hallelujah. Bukang liwayway mga minamahal. Na huwag tayong magdamdam sa pagsubok na may kapal, kapatid. Dahil ito ay nasa isip lang. Kung ang ating buhay ngayon ay nasa kadiliman, kapatid, para bagang walang pag-asa, rest assured, kapatid, merong isang bukang liwayway na darating sa buhay po natin. Amen? Hallelujah. Tayo lahat tayo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kung ang buhay mo ay dukha at palaging nang may dusa, may ligaya din darating kay Kristo.